So, Sunday Gospel Reflection ngayong Sunday, no? April 26, 2026. So, ngayon is Good Shepherd Sunday. So, yun na yung gospel ngayon na si Lord yung Good Shepherd. At ngayon din daw is World Day for Prayer for Vocations. So, marami tayong nagiging good shepherd sa ating buhay. So, siyempre, pinakauna dyan si Lord. No? Pero, we got good shepherds in our lives. As we go through life, marami tayong nagiging good shepherds. No? It is necessarily not our parents, teachers for one, lalo na dahil iba sa atin is nagpupunta sa eskwelahan. No? Yung mga kahit yung mga school staff, yan yung mga good shepherds natin. Hindi naman necessarily hindi natin kamag-anak or hindi natin magulang, hindi sila pwedeng mga good shepherd, no? So, yon. And then, marami sa atin yung, marami sa atin yung nagsisimba nga, doing everything, attending yung mga events and works sa church, pero hindi naman nila fully na-invite yan. Kaya nga may pinost ako no, yung sagot ni Miss Ina Raimundo kay Boy Abunda. So tinanong siya ni Boy Abunda, bakit at your age right now, bakit napakaganda mo pa rin, parang ageless ka, parang hindi ka tumatanda. Anong sagot ni Ina Raimundo ron? Because I pray. Kasi nga naman, totoo yun, nagpe-pray tayo doon sa taas. And then, yun na yun nagbibigay sa atin ng positivity. Yun nga sinasabi ko, di ba? Pag nagtatrabaho, nagsisimba ka, nagwo-work ka sa church, dapat positive ka parati. Hindi pwedeng asa ka lang ng asa na puro God ka lang ng God. Asa mo lang kay God, pero hindi naman nakikita sa'yo yung sinasabi mong iasa mo lang kay God. Wala kang kagaya nung kay Ina, di ba? When she prays, nakikita yun sa sarili niya. Although may times din siguro na nagagalat siya, but when she prays, she exudes that kung ano yung pinagdadasal niya. So, para sa akin, yun yung dahilan na kung bakit ka good shepherd. Dun po apasok yung pagiging good shepherd ni Lord. Kasi pag nagpipray tayo nakikinig sa pinakamagaling at pinakamabait na shepherd kay Lord Jesus. Kaya nga, di ba, nakikinig tayo kay Lord. Meron pang sinasabi na nagpapasalamat tayo for guidance. Di ba? Nagpapasalamat tayo, pinipraise natin si Lord dahil sa guidance na binibigay niya. Pero, ramdam ba yun sa mga buhay natin? Hindi naman minsan Minsan, hindi mo nga makikita wala kang positive na nakikita sa buhay. Ang nakikita mo, puro problema. Di ba? Kung nagdarasal kayo, dapat na-outweigh yung tumatakbo sa isip nyong negative. Kung nagdarasal kayo, kasi hindi naman lahat, kung nagdarasal kayo ng taimtim, kasi hindi naman lahat ng nagdarasal, positive ang outlook sa buhay. So, if you pray, we listen to the Good Shepherd, and I hope i-guide niya tayo sa mabuti. Kaya nga sinabi rin ng gospel ngayon, salamat kay Father Joel, at happy birthday sa kanya na sinabi doon sa gospel na si Lord yung pintuan. So kung makikinig tayo kay Lord, hindi tayo So hindi pwede yung iasa mo lang kay God, pero hindi nakikita sa'yo. Diba? If you are saying or telling na iasa mo lang kay God, hope for the best. Hindi yung may doubt ka na pag may narinig ka, duda ka na agad. Akala ko ba iasa mo kay God? So, dapat blackout na yung lahat ng nadidinig mo. So, yun lang pa.